Ninakaw niya hindi lang ang aking asawa, kundi ang aking buong buhay. Habang nagpapakapagod ako sa kusina, sila'y nagpapakasarap sa kama gamit ang perang pinaghirapan ko. Wala siyang silbi, pabigat lang. Ang malupit na tawa ni Jerome. Pero tapos na ang pagiging martir ko. Babawiin ko ang lahat ng akin, piso-piso, patak-patak. Handa na ba silang makilala ang bagong Elena na babangon mula sa abo? Para lang siyang katulong na hindi ko kailangang bayaran, Valerie. Isang dekorasyon sa bahay na unti-unti nang kumukupas ang kulay. Kumandi bongbong momnim. Ang boses na yon na nagmumula sa luma at gasgas na recorder sa ibabaw ng hapagkainan ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katinoan ni Elena. Iyon ang boses ni Jerome, ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang mga magulang, ang asawang pinagsilbihan niya sa loob ng 10 taon ng walang reklamo. Kasunod niyon ay ang malanding halakhak ng isang babae, si Valerie, ang kaibigang itinuring niyang kapatid. Kawawa naman pala ang misis mo, Jerome. Pero paano kung malaman niya ang tungkol sa mga dokumento ng bakery? Isang malamig at walang pusong tawa ang naging tugon ni Jerome bago nagtapos ang recording sa isang mahinang tunog ng pagpindot na bumasag sa katahimikan ng silid. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Elena ay balot pa ng puting harina. Kasalukuyan siyang nag-uukit ng mga salitang, "Happy ika-10 anniversary, my love." Sa ibabaw ng isang napakagandang chocolate cake. Ang bango ng vanilla at bagong luto na tinapay na dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay tila naging amoy ng nabubulok na basura. Ang bawat letra ng pag-ibig na maingat niyang inilalagay sa ibabaw ng cake ay naging isang malaking biro, isang sampal sa kanyang mukha, habang ang mga luhang kanina pa pinipigilan ay isa-isang pumatak sa ibabaw ng malambot na masa, na nag-iiwan ng maliliit na hukay sa kanyang pinaghirapan. Ang kanyang dibdib ay kumikirot sa bawat paghinga, tila may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso, habang ang kanyang buong katawan ay nagsisimulang manginig sa hindi maipaliwanag na ginaw sa gitna ng mainit na kusina. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa sala, kasunod ng mabibigat na yabag na pamilyar sa kanyang pandinig. "Hon, I'm home. Bakit ang dilim dito sa labas?" Ang boses ni Jerome ay masigla, puno ng pagkukunwari na tila ba wala siyang balak na sirain ang buhay ng babaeng naghihintay sa kanya. Nagmamadaling pinunasan ni Elena ang kanyang pisngi gamit ang kanyang braso. Mabilis na isinilid ang recorder sa bulsa ng kanyang apron at pilit na kinalma ang kanyang nanginginig na labi. Pumasok si Jerome sa kusina, suot ang kanyang mamahaling Amerikana at agad na kumunot ang noo nang maamoy ang ginisang bawang at sibuyas. "Ang baho naman dito, Elena. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang masyadong nagluluto ng kung ano-ano kapag darating ako? At tingnan mo nga ang sarili mo. Puno ka na naman ng harina sa muka. Para kang manang." Lumapit si Jerome at nagbigay ng isang mabilis at malamig na halik sa kanyang noo. Isang halik na dati ay nagpapatalon sa puso ni Elena, ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng kilabot sa kanyang balat. Hindi man lang nito napansin ang pamamaga ng kanyang mga mata o ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inilalagay ang cake sa loob ng refrigerator. Sa loob-loob ni Elena, ang bawat salita ni Jerome ay tila isang dagdag na pasakit, isang pagpapatunay na ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo, ang pagtalikod sa kanyang sariling pangarap upang palaguin ang negosyong ito, ang pagtitiis sa kamalditahan ng kanyang biyenan, at ang pagpuno sa bawat pagkukulang ni Jerome ay itinuring lamang na basura, habang pinagmamasdan niya ang likod ng kanyang asawa na naglalakad palayo patungo sa kanilang silid. Isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang papel na ito?
Hanggang kailan ako mananatiling piping saksi sa sarili kong pagkawasak? Ang gabing iyon ay naging simula ng isang mahaba at madilim na paglalakbay. Habang nakahiga sa tabi ni Jerome at pinakikinggan ang mahimbing nitong pagtulog, ang mga mata ni Elena ay nanatiling dilat, nakatitig sa kisame habang ang kanyang isipan ay pilit na binubuo ang mga piraso ng katotohanang bumasag sa kanyang mundo. Alam niyang hindi sapat ang umiyak. Alam niyang ang bawat patak ng kanyang luha ay walang saysay kung hindi ito magiging lason para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng puot na yon, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tila namamatay ng dahan-dahan. Isang bahagi na dati ay naniniwala sa pangako ng walang hanggang pag-ibig. Ngayon, ang tanging natitira na lamang sa kanya ay ang lamig ng gabi at ang matinding takot sa kung ano ang mangyayari bukas kapag ang lahat ng kanyang itinatago ay kailangan na niyang ilabas. Nagawa mo na ba talagang makuha ang lahat sa akin, Jerome? O baka naman, hindi mo pa alam kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal. Ang bawat tunog ng takong ni Doña Carmen sa makintab na sahig ng sala ay tila isang mabigat na hatol na nagpapayanig sa katinuan ni Elena. Maaga pa lamang ay naroon na ang kanyang biyenan, dala ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa natitirang bango ng banila sa kusina, na tila ba sinasadyang sakupin ang bawat sulok ng bahay. Pinagmasdan ni Doña Carmen si Elena mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuring pagpuna na tila ba ang apron ni Elena ay isang basahan na hindi nararapat sa loob ng kanyang pamamahay. Bakit hanggang ngayon ay mukha ka pa ring katulong, Elena? 10 taon ka na rito, pero tila hindi mo pa rin natututunan kung paano magdala ng pangalan ng aming pamilya. Ang malupit na tinig ng matanda ay muling humiwa sa katahimikan. Walang bahid ng pagmamahal o kahit kaunting malasakit. Lumapit si Jerome at humalik sa pisngi ng kanyang ina bago bumaling kay Elena na may ngiting tila ba ito ang pinakamabait na asawa sa mundo. Pasensya ka na kay Elena, ma. Alam mo naman na kahit anong turo natin sa kanya, hanggang dyan na lang talaga ang kaya niya. At least, masarap naman siyang magluto ng almusal, hindi ba? Ang tawa ni Jerome ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa mga ugat ni Elena, isang uri ng pangiinsulto na nakabalot sa matatamis na salita. Gustong sumigaw ni Elena, gustong ipamukha sa kanila na ang lahat ng karangyaan sa kanilang paligid ay bunga ng kanyang pawis at puyat sa pagpapatakbo ng Elena's sweets. Ngunit tanging ang mahigpit na paghawak sa kanyang apron ang nagawa niya upang pigilin ang panginginig ng kanyang katawan. Ang konseptong utang na loob ay tila isang tanikala na itinanim sa kanyang isipan mula pa noong unang araw na kinuha siya ni Jerome mula sa hirap, isang tanikalang ginagamit nila ngayon upang gapiin ang kanyang pagkatao. Nang pumasok ang mag-ina sa silid-kainan upang mag-usap ng tungkol sa negosyo, mabilis na pumanhik si Elena sa itaas. Ang kanyang mga yabag ay halos hindi marinig sa kapal ng alpombra. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa hawula habang binubuksan niya ang drawer ng kanilang cabinet kung saan itinatago ang mga legal na dokumento. Ngunit ang malamig na katotohanan ay sumalubong sa kanya. Ang folder na naglalaman ng orihinal na titulo ng kanilang bahay at ang mga papeles ng kanyang bakery ay wala na doon. Ang tanging natira ay ang amoy ng lumang papel at ang malalim na hinala na unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat lunok ay tila may kasamang bubog habang napagtatanto na ang kanyang pinaghirapan ay dahan-dahan nang kinukuha sa kanya ng walang pasabi. Bumaba si Elena na tila isang anino, saktong paglabas ni Jerome mula sa silid-kainan habang hawak ang isang pirasong papel. Elena, mabuti at nandito ka na. May kailangan ka lang pirirmahan para sa renewal ng lisensya ng bakery.
Nakalimutan ko palang gawin ito kahapon dahil sa rami ng trabaho. Ang malumanay na utos ni Jerome habang inilalatag ang papel sa ibabaw ng mesa. Napansin ni Elena na ang papel ay blanko sa gitna. Tanging ang guhit sa ibaba ang naghihintay para sa kanyang pangalan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit na humahanap ng labasan, habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras na paghihintay sa isang malaking sakuna. Inabot ni Jerome ang isang panulat sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Elena. Naghihintay, nanunuri, at may halong babala. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang malakas na tunog na naririnig niya sa kanyang sariling tainga, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa papel. Alam niyang ito na ang sandali na maaring magpabago sa lahat. Ang sandali kung saan ang kanyang katapatan ay muling susubukin ng isang kasinungalingan. Pirma na, Hon. Alam mo namang lahat ng ginagawa ko ay para sa ating dalawa, di ba? Ang boses ni Jerome ay naging mas malambing, ngunit para kay Elena, ito ay tila tunog ng isang patibong na tuluyan ng nagsara. Nakalapag na ang dulo ng panulat sa puting papel, ngunit ang kamay ni Elena ay nanatiling nakatigil, paralisado ng takot at ng nag-aapoy na pagnanais na sumigaw ng sapat na. Kung pipirma siya ngayon, mawawala na ba ng tuluyan ang lahat ng pinaghirapan niya? O ito na ang simula ng kanyang pagbagsak, patungo sa isang bangin na wala nang balikan? Kailangan ko lang lumabas sandali, Jerome. May mga kailangan akong bilhin sa palengke para sa hapunan mamaya. Ang tinig ni Elena ay halos isang bulong. Tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay maari nang maputol. Hindi na niya hinintay ang tugon ng kanyang asawa. Binitiwan niya ang panulat na tila ba ito ay isang nagbabagang bakal at mabilis na lumabas ng bahay, dala lamang ang kanyang maliit na pitaka at ang bigat na tila isang bundok sa kanyang dibdib. Ang sikat ng araw sa labas ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Kaya naman, nang biglang magdilim ang kalangitan at magsimulang pumatak ang ulan, tinanggap niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa kanyang balat ay tila mga luhang hindi niya mailabas, nakikihalubilo sa pawis at sa lamig na nagmumula sa kanyang kalooban. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga yapag ay bumabaon sa basang semento, habang ang ingay ng lungsod ay nagiging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ngunit sa isang iglap, ang mundo ay tila nagsimulang uminog ng napakabilis. Ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang hangin na dati ay malayang dumadaloy sa kanyang mga baga ay tila biglang ipinagkait sa kanya. Ang kanyang dibdib ay tila binibigti ng isang hindi nakikitang kamay, at ang bawat paghinga ay naging isang masakit na pakikibaka. Napasandal siya sa malamig at magaspang na pader ng isang lumang gusali. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa basang semento. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabog sa kanyang tainga, habang ang takot na mamatay ng mag-isa sa lansangan ay tuluyan ng lumamon sa kanyang katinoan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang malambot at mainit na liwanag ang biglang bumukas mula sa isang pintuan sa kanyang harapan. Isang anino ng isang lalaki ang lumabas, at sa isang sandali, naramdaman ni Elena ang isang malaking payong na tumakip sa kanya mula sa ulan. Huminga ka ng malalim. Sumunod ka sa akin. Dahan-dahan lang. Ang tinig na yon ay mababa, mahinahon, at puno ng kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi na nagawang tumanggi ni Elena nang maramdaman niya ang matitipunong kamay na umalalay sa kanya patayo, at dinala siya sa loob ng isang silid na puno ng amoy ng lumang libro at sariwang tsaa. Ang init ng paligid ay unti-unting nagpalamig sa kanyang nanginginig na katawan, at ang katahimikan ng silid ay tila isang kumot na bumalot sa kanyang pagod na kaluluwa. Naupo si Elena sa isang malambot na silya,
habang ang lalaki ay tahimik na naglapag ng isang tasang tsaa sa kanyang harapan. Pinagmasdan niya ang lalaki. Maamo ang mukha. May mga matang tila nakakaunawa sa lahat ng sakit ng mundo. At may mga kilos na puno ng paggalang. Lucas ang pangalan nito. Isang taong tila ipinadala ng langit upang sipsipin ang lason ng kanyang pighati kahit sa loob lamang ng ilang sandali. Maingat na inilagay ni Lucas ang isang pirasong tissue sa ilalim ng mainit na tasa upang hindi ito mag-iwan ng marka sa mesa. Isang simpleng kilos na nagpaiyak kay Elena dahil sa sobrang pag-aalaga na hindi niya kailanman natanggap mula kay Jerome. Uminom ka muna. Hindi mo kailangang magsalita kung hindi mo pa kaya. Nandito ka sa ligtas na lugar. Ang malumanay na wika ni Lucas habang nakatingin sa malayo. Binibigyan siya ng pagkakataong ayusin ang kanyang sarili. Nang medyo kumalma na ang kanyang pakiramdam, inilibot ni Elena ang kanyang paningin sa paligid ng opisina. Ang bawat sulok ay maayos, payapa, at puno ng mga legal na dokumentong nakasalansan ng maigi. Ngunit ang kanyang pansin ay nakuha ng isang maliit na plaka sa ibabaw ng mesa na gawa sa makintab na tanso at may nakaukit na mga salitang nagpabilis muli sa pintig ng kanyang puso. Attorney Lucas Valderrama, Family and Matrimonial Law Specialist. Tumingala si Elena kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot, habang ang katotohanan ay unti-unting nanunuot sa kanyang isipan. Ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa ulan ay ang taong may kakayahang magligtas sa kanya mula sa impyernong kanyang kinagisnan. Tulungan mo ako, Attorney Lucas. Ang boses ni Elena ay basag, puno ng pakiusap na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Tulungan mo akong mabawi ang buhay na ninakaw nila sa akin. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mata ni Lucas, nakita niya ang isang bahid ng lungkot na tila may sarili ring kwentong pilit na itinatago. Handa nga ba ang lalaking ito na pasukin ang magulo niyang mundo? O ang pagkikita nilang ito ay simula lamang ng isang mas malaking pagsubok na hindi pa niya handang harapin? Ang bawat hikbi ni Elena ay tila isang dagsa ng alon na humahampas sa katahimikan ng opisina ni Lucas. Isang pag-iyak na nagmumula sa kailaliman ng isang pusong matagal na nagtiis at ngayon ay tuluyan ng sumabog. Nakaupo lamang si Lucas sa kanyang silya, pinagmamasdan ang bawat pagyanig ng balikat ng babaeng nasa kanyang harapan nang walang anumang bahid ng pagmamadali o paghatol. Hinayaan niya ang bawat butil ng luha na dumaloy sa mga pisngi ni Elena sapagkat alam niya na sa bawat patak nito ay ang unti-unting paglabas ng lason na sumisira sa katinoan ng babae. Nang magsimulang kumalma ang hangin sa loob ng silid, iniabot ni Lucas ang isang malinis at puting panyo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Elena na tila binabasa ang bawat guhit ng pighati rito. Kung ang hanap mo ay isang taong makikinig sa iyong pananakit at sasamahan ka lamang sa iyong pag-iyak, maaring nagkamali ka ng pintong pinasukan. Ang boses ni Lucas ay seryoso. Tila isang malamig na tubig na gumising sa nahihimbing na diwa ni Elena. Nag-angat ng tingin si Elena, bakas ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Ipinagpatuloy ni Lucas ang kanyang pananalita habang dahan-dahang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana kung saan tanawang basang kalsada. Ang laban sa korte, Elena, ay hindi lugar para sa mga luha. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng awa, kundi sa pamamagitan ng katotohanang may matibay na ebidensya. Sa ngayon, ikaw ay nasa talunang posisyon, walang pera, walang titulo, at walang boses. Ang bawat salita ni Lucas ay tila isang matalim na kutsilyo. Masakit, ngunit alam ni Elena na iyon ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Dinala siya ni Lucas sa harap ng isang malaking salamin na nakasabit sa dingding
at iniabot sa kanya ang isang maliit na salamin sa kamay. Tingnan mo ang babaeng nasa harapan mo. Ang nakikita mo ba ay isang biktima o isang taong handang bawiin ang kanyang dangal? Hinawakan ni Lucas ang balikat ni Elena, isang hawak na puno ng proteksyon, ngunit may kasamang paalala. Ituturo ko sa iyo ang unang prinsipyo ng pananalo, ang katahimikan ng isipan. Huwag kang magpapadala sa bawat suntok ng salita ni Jerome. Huwag mong hahabulin ang kanyang mga kasinungalingan. Manatili ka sa gitna, magmasid, at hayaan mo siyang malunod sa sarili niyang kampante. Ang galit mo ay gawin mong gasolina, hindi apoy na susunog sa iyo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang uri ng katatagan na matagal nang nabaon sa ilalim ng kanyang pagiging martir. Bago umalis si Elena, kinuha ni Lucas ang isang maliit na bagay mula sa kanyang drawer, isang tila ordinaryong butones ng polo, ngunit may nakatagong mataas na uri ng recorder sa loob. Lumapit siya kay Elena at maingat na kinuha ang dulo ng kwelyo ng blusa nito. Ang lapit ng mukha ni Lucas ay nagdulot ng isang hindi inaasahang kaba sa dibdib ni Elena. Ang amoy ng sandalwood at bagong timplang kape mula sa lalaki ay tila isang bakod na nagbibigay sa kanya ng seguridad. Isuot mo ito. Ito ang magiging tenga mo sa mga sandaling nakatalikod ka. Huwag kang matakot, Elena. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Ang bulong ni Lucas ay tila isang pangako na tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng babae. Ang sandaling iyon ay nag-iwan ng isang bakas ng init sa balat ni Elena. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng tunay na pinahahalagahan. Tumayo si Elena sa harap ng pintuan ng kanyang tahanan, ang dating lugar ng kanyang paghihirap na ngayon ay magiging kanyang larangan ng digmaan. Hinitit niya ang huling sapat na hangin mula sa labas bago tuluyang pumasok sa loob. Ang dating panginginig ng kanyang mga tuhod ay napalitan ng isang matatag na hakbang at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay naging tila isang payapang dagat na nagtatago ng isang malaking bagyo sa ilalim. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa butones ng kanyang blusa, ang kanyang tanging alas sa mundong puno ng traidor. Pumasok siya sa loob at nakita si Jerome na nakaupo sa sofa, naghihintay na may kasamang galit sa kanyang mukha dahil sa pagtatagal ni Elena sa laba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Elena. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa, isang tingin na hindi pa kailanman nakita ni Jerome. Nandito na ako, Jerome. Ano ang gusto mong pag-usapan? Ang boses ni Elena ay matatag at walang bahid ng emosyon, tila isang malamig na hangin na biglang bumalot sa buong sala. Sa likod ng kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ni Lucas na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa bakery o sa bahay. Ito ay tungkol sa muling pagsilang ng isang babaeng minsan nang winasak ng pag-ibig. Ang bawat paghinga ni Elena ay tila isang maingat na hakbang sa ibabaw ng manipis na salamin habang pinagmamasdan niya ang pagpasok ni Valerie sa kanilang tahanan. Ang amoy ng mamahaling bulaklak na dala ng pabango nito ay tila isang lason na dahan-dahang sumasakop sa sala. Isang amoy na sumasagisag sa karangyaan at pagtataksil. Si Valerie ay nakasuot ng isang makinang na seda na tila ba sinasadya niyang ipamukha kay Elena ang agwat ng kanilang katayuan. Ang isa ay isang matagumpay na babaeng negosyante at ang isa ay isang asawang tila nakakulong sa loob ng apron at amoy ng kusina. Good evening, Jerome. At syempre, hi, Elena. Pasensya na kayo kung naabala ko ang inyong gabi. May kailangan lang kaming tapusin na importanteng proyekto ni Jerome. Ang boses ni Valerie ay kasing tamis ng asukal, ngunit may talim na tila humihiwa sa bawat hibla ng pagtitimpi ni Elena. Sa hapagkainan,
Ang bawat galaw ni na Jerome at Valerie ay tila isang sayaw ng pagtataksil na ginagawa sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nakita ni Elena ang palihim na pagdapo ng kamay ni Jerome sa likod ni Valerie, isang haplos na puno ng pagnanasa na hindi na nito kailanman ibinigay sa kanya. Habang inihahain ni Elena ang mga putahing pinaghirapan niya, naramdaman niya ang matinding pandidiri sa kanyang dibdib. Ngunit ang boses ni Lucas sa kanyang isipan ay tila isang malamig na tubig na nagpapakalma sa kanyang nag-aapoy na galit. You know, Elena, you're such a good wife. Ang sarap mo talagang mag-alaga ng bahay. Siguro kung wala ka, baka nagutom na itong si Jerome sa rami ng trabaho namin. Ang sabi ni Valerie habang humahawak sa kanyang baso ng alak. Ang kanyang mga maugat at maingat na manicure na mga kuko ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isang plano ang mabilis na nabuo sa isipan ni Elena. Habang naglalakad siya bitbit ang pitzel ng tubig, sinadya niyang itagilid ang kanyang kamay sa tapat ng baso ni Valerie. Ang tubig ay mabilis na umapaw at dumaloy sa makinis na ibabaw ng mesa, patungo sa kandungan ng babae. Ay pasensya na. My God, Valerie, nabasa ka ba? Masyado lang siguro akong pagod, ang sabi ni Elena sa isang boses na puno ng pagkukunwari habang mabilis na kumukuha ng mga tissue. Sa gitna ng kaguluhan at pagtayo ni Valerie upang linisin ang kanyang damit, nagawa ni Elena na ilagay ang maliit na recorder na ibinigay ni Lucas sa ilalim ng upuan ni Valerie. Ang kanyang mga daliri ay hindi man lang nanginig sa kabila ng panganib. Ang palitan ng pwesto ay naging maayos at sa isang sandali, si Elena ay nagtagumpay na magkaroon ng tenga sa gitna ng mga kaaway. Pinilit ni Elena na ngumiti habang pinakikinggan ang mga mapanuyang puri ni Valerie tungkol sa kanyang pagiging ideal housewife. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay na may mga bakas ng paso mula sa oven, mga kamay na naging magaspang dahil sa paggawa ng mga tinapay na nagpayaman sa pamilyang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang dati-rating kahihiyan. Ang bawat hapdi sa kanyang balat ay tila naging isang medalya ng karangalan. Isang paalala na siya ang tunay na pundasyon ng tahanang ito na unti-unti nang ginigiba ng kawalang hiyaan ng dalawa. It's okay, Valerie. Sanay na naman ako sa ganitong trabaho. Gusto ko kasing sigurado na komportable ang mga bisita ni Jerome, lalo na ang mga tulad mo na malapit sa kanya. Ang sagot ni Elena na may kasamang matamis na ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Nang lumalim ang gabi at tuluyan ng makaalis ang bisita, nagkulong si Elena sa loob ng kanilang banyo, ang tanging lugar kung saan maaari siyang mag-isa. Inilabas niya ang kanyang earphone at isinaksak sa recorder na mabilis niyang nakuha bago umalis si Valerie. Ang katahimikan ng banyo ay tila naging isang mabigat na presensya habang hinihintay niyang marinig ang katotohanan. At doon, sa gitna ng mahinang ingay ng hangin sa recording, narinig niya ang boses ni Valerie na puno ng pananabik. Jerome, nakuha ko na ang pulang USB mula sa opisina ng accounting. Sa susunod na linggo, kapag napirmahan na niya ang huling dokumento, wala nang matitira sa babaeng iyon, kahit ang huling butil ng harina sa bakery niya. Ang bawat salita ni Valerie ay tila isang malakas na hampas sa puso ni Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato, malamig at hindi matitinag. Ang pulang USB na iyon, alam niyang iyon ang susi sa lahat ng kababalaghang ginagawa ni Jerome sa pera ng kumpanya. Lumabas siya ng banyo at tiningnan ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog, tila walang anumang kasalanang dala. Isang matinding katanungan ang lumitaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa kadiliman ng kanilang silid. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong minahal mo ng buong buhay upang sadyang wasakin ang bawat pangarap mo? Ngunit sa kabila ng sakit, isang malamig na katiyakan
ang nanahan sa kanyang puso. Ang pulang USB na iyon ay hindi mapupunta sa kamay ni Valerie. Dahil bukas, magsisimula na ang tunay na pagtugis ng katarungan. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng marangyang restaurant ay tila mga nanunuyang mata na nakatuon sa bawat galaw ni Elena. Ipinagdiriwang ang kaarawan ni Doña Carmen at gaya ng inaasahan, ang bawat detalye ng gabing ito, mula sa pinakamahal na alak hanggang sa mga bulaklak sa gitna ng mesa, ay binayaran gamit ang perang pinaghirapan ni Elena sa bakery. Ngunit sa kabila nito, si Elena ay nanatiling tila isang anino sa gilid ng mesa, malayo sa sentro ng katuwaan kung saan nakaupo si Jerome, si Valerie, at ang kanyang biyenan. Ang bawat halakhak ni Doña Carmen ay tila isang mabigat na pasanin na idinaragdag sa balikat ni Elena, habang ang matanda ay walang sawang nagkukwento tungkol sa karangalan ng kanilang pamilya, na tila ba hindi naroroon ang babaeng nagpapakain sa kanila. "I have an announcement to make, everyone," ang masiglang pahayag ni Jerome habang tumatayo at itinataas ang kanyang baso ng champagne. Ang sikat ng ilaw ay tumama sa kanyang mukha na nagpatingkad sa kanyang mapanlinlang na ngiti. "Dahil sa mabilis na paglago ng ating negosyo, napagdesisyonan ko na si Valerie ang magiging bagong Chief Operating Officer ng ating pamilya. She has the vision and the class that we need to reach the next level." Ang bawat salita ni Jerome ay tila isang lason na dahan-dahang pumatak sa puso ni Elena. Ang negosyong itinayo niya mula sa wala, ang mga gabing wala siyang tulog, upang masiguradong perpekto ang bawat tinapay, ay ibinigay na lamang ng ganoon kadali sa babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Nakita ni Elena ang palihim na pagpisil ni Valerie sa kamay ni Jerome sa ilalim ng mesa, isang selyo ng kanilang tagumpay laban sa kanya. Hindi pa doon nagtapos ang paghihirap ni Elena. Kinuha ni Doña Carmen ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag at binuksan ito upang ipakita ang isang napakagandang kwintas na gawa sa mga tunay na perlas. Ang kwintas na iniregalo ni Elena sa kanya noong nakaraang anibersaryo bilang tanda ng kanyang paggalang. "Valerie, Hija, lumapit ka rito. Ang mga perlas na ito ay para lamang sa mga babaeng may natural na ganda at sopistikasyon. Bagay na bagay ito sa'yo, hindi tulad ng iba na kahit anong isuot ay mukha pa ring galing sa palengke." Ang wika ng matanda habang isinusuot ang kwintas kay Valerie sa harap ng lahat ng bisita. Ang bawat papuri ay tila isang sampal sa mukha ni Elena, isang malupit na paalala na sa mata ng pamilyang ito, ang kanyang katapatan ay walang halaga kumpara sa mapanlinlang na ningning ni Valerie. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila unti-unti nang napuputol. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang kalooban ay tila isang nagngangalit na karagatan. "Excuse me, pupunta lang ako sandali sa restroom." Ang mahinahon niyang paalam na hindi man lang tinapunan ng tingin ng kanyang asawa. Sa loob ng tahimik na banyo, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Lucas. Nang marinig niya ang baritono at panatag na boses ng abogado, ang kanyang nanginginig na puso ay tila nakahanap ng isang matibay na sandigan. "Lucas, nangyayari na ang lahat. Binigay na niya ang posisyon kay Valerie. Ang lahat ng pinaghirapan ko, unti-unti na nilang kinukuha." Ang boses ni Elena ay malamig. Walang bakas ng luha, tila isang bakal na pinatigas ng apoy ng pagtataksil. "Manatili kang matatag, Elena. Hayaan mo silang magsaya sa kanilang pansamantalang tagumpay. Ang bawat serye ng kanilang pagkakamali ay magiging hagdan mo patungo sa iyong kalayaan. Tandaan mo ang hininga. Tandaan mo ang layunin." Ang paalala ni Lucas ay tila isang mainit na haplos sa kanyang diwa. Pagkababa ng telepono, kinuha ni Elena ang kanyang lipstick na may kulay ng dugo
at maingat na pinintahan ang kanyang mga labi sa harap ng salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang babaeng nakikita niya ay isang mandirigma na nakasuot ng maskara ng isang matiyagang asawa. Ang kanyang bawat paghinga ay naging isang panalangin para sa katarungan na alam niyang malapit na niyang makamit. Pagbalik niya sa mesa, ang usapan ni na Jerome at Doña Carmen ay hindi na tungkol sa negosyo. Sa gitna ng maingay na paligid, hindi nila napansin ang paglapit ni Elena. Kaya naman narinig niya ang mahinang bulong ni Jerome sa kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, ma. Kapag nakuha ko na ang huling pirirma niya sa titulo ng bakery, ipapasok ko na siya sa isang psychiatric facility." Nitong mga nakaraang araw, tila nawawala na siya sa sarili. Mas mabuti nang doon siya para hindi siya makasira sa ating reputasyon. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na tunog ng kampana na nagpatigil sa mundo ni Elena. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ay nagpaplano na siyang ituring na baliw upang tuluyan siyang mawala sa landas nito. Isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang likuran, ngunit kasunod nito ay ang isang matalim na desisyon na hinding-hindi na niya babawiin. Nakalimutan mo na ba, Jerome, na ang taong itinuturing mong mahina ang siyang nagtayo ng kahariang kinatatayuan mo ngayon? Kung balak mo akong ituring na baliw, titiyakin ko na sa pagtatapos ng laban na ito, ikaw ang mawawalan ng katinuan habang pinapanood mo ang iyong mundo na gumuho sa harap mo. Ang bawat yapak ni Elena sa loob ng kanilang tahanan ay tila isang pagnanakaw sa sarili niyang buhay habang sinisiguro niyang wala na ang sasakyan ni Jerome sa labas. Umalis ang kanyang asawa kasama si Valerie para sa isang tinatawag nilang mahalagang conference sa labas ng lungsod, isang pagkakataong matagal nang hinihintay ni Elena sa tulong ng mga payo ni Lucas. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok kung saan ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling paghinga na tila isang marahang sipol sa gitna ng kapayapaan. Huminto siya sa harap ng pinto ng opisina ni Jerome, ang lugar na itinuturing nitong banal na santuwaryo kung saan nakatago ang mga lihim na bumawasak sa kanyang kinabukasan. Gamit ang ekstrang susi na palihim niyang kinuha mula sa tumpok ng mga gamit ni Doña Carmen, dahan-dahang pinihit ni Elena ang trangka ng pinto. Ang marahang tunog ng pagbukas ng kandado ay tila isang malakas na hudyat sa kanyang pandinig na nagpabilis sa daloy ng kanyang dugo. Pagpasok niya, ang amoy ng mamahaling tabako at balat na upuan, ang amoy ng kapangyarihan ni Jerome, ay agad na sumalubong sa kanya na nagdulot ng panlalamig sa kanyang mga sikmura. Tinungo niya ang malaking painting sa likod ng mesa, ang lugar kung saan alam niyang nakatago ang vault. Naalala niya ang sinabi ni Lucas tungkol sa mga taong katulad ni Jerome. Ang mga taong masiyado ang pagmamahal sa sarili ay madalas gumamit ng mga numerong nagpapaalala sa kanilang sariling tagumpay. Sinubukan niya ang petsa kung kailan naging milyonaryo si Jerome mula sa kinita ng bakery. Ang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng bakal na pintuan ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang hinala. Bumukas ang vault at doon, sa gitna ng mga bundle ng pera, ay ang mga dokumentong matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang binabasa ang mga papeles ng transfer of ownership, mga pirasong papel na nagpapatunay na ang Elena Sweets ay dahan-dahan nang nilalamon ng isang kumpanyang pagmamay-ari ni Valerie. Ang bawat pirma ni Jerome ay tila isang selyo ng pagtataksil na nakaukit sa kanyang puso. Inilabas ni Elena ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay tila mga yelo sa lamig habang kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina. Ang bawat paglabas ng liwanag mula sa kamera ay tila isang kidlat na naglalantad sa kadiliman ng katusuhan ng kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamadali,
Isang tila hindi pamilyar na tumpok ng mga papeles ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang asul na folder na may nakasulat na Project L. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pangalan ni Lucas na nakasabit sa loob ng mga dokumento. Ano ang kinalaman ng lalaking tumutulong sa kanya sa mga lihim na transaksyon ni Jerome? Bago pa man niya mabuksan ang kabuuan ng folder, ang katahimikan ng paligid ay biglang nabulabog ng isang pamilyar na ugong mula sa labas. Ang tunog ng makina ng sasakyan ni Jerome na pumasok sa kanilang malaking gate. Ang bawat segundo ay naging isang kaaway. Mabilis na ibinalik ni Elena ang mga dokumento sa loob ng vault, ngunit sa sobrang kaba, ang isang butil ng pawis mula sa kanyang noo ay pumatak sa ibabaw ng makintab na mesa ni Jerome. Napahinto siya. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa maliit na bakas ng basa na tila isang malaking ebidensya ng kanyang presensya. Gamit ang dulo ng kanyang apron, maingat niyang pinunasan ang ibabaw ng mesa. Sinisiguradong wala siyang iniwang anumang bakas bago mabilis na lumabas ng silid at isara ang pinto nang walang anumang ingay. Halos hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang malakas na pagpihit ng doorknob sa main door ng bahay. Elena? Bakit nakalock ang gate sa loob? At nasaan ka? Ang boses ni Jerome ay umalingaw-ngaw sa buong sala, puno ng paghihinala at tila may dalang bagyo. Nagtatakbo si Elena patungo sa kusina, mabilis na kumuha ng isang basong tubig at pilit na kinalma ang kanyang nanggagalaiting puso. Nang magkaharap sila sa hallway, ang mga mata ni Jerome ay nanlilisik, tila isang hayop na naghahanap ng anumang mali sa kilos ng kanyang biktima. What are you doing here, Elena? Bakit tila hingal na hingal ka at namumutla? Ang bawat hakbang ni Jerome patungo sa kanya ay tila isang paglapit ng kapahamakan at sa likod ng asawa ay nakatayo si Valerie na may mapanuyang ngiti, tila naghihintay lamang sa kanyang pagkakamali. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mahigpit na lubid na nakapulupot sa leeg ni Elena. Ang mga dokumento sa kanyang telepono ay tila nagnininga sa loob ng kanyang bulsa, habang ang folder na Project L ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Kukuha lang sana ako ng gamot, Jerome. Masama ang pakiramdam ko. Ang sagot ni Elena na may halong panginginig na hindi na niya naitago. Ngunit ang tingin ni Jerome ay lumampas sa kanya at dumapo sa pinto ng opisina na tila may napansin na hindi nararapat. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Sapat ba ang kanyang pag-arte upang takpan ang katotohanang kanina lang ay nilusob niya ang santuwaryo ng kasinungalingan ng kanyang asawa? O ito na ang sandali na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tuluyan ng guguho sa harap ng kanyang kaaway? Ang bawat pintig ng puso ni Elena ay tila isang babala na nagpapaalala sa kanya na ang bawat pagkaakamali ay maaaring maging huli na. Habang papalapit si Jerome sa pinto ng opisina, naramdaman ni Elena ang pag-inog ng paligid. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanginig at ang kanyang paningin ay nabalot ng kadiliman. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na sahig. Ang tunog ng kanyang pagbulagta ay bumasag sa tensyon ng silid. Jerome, na puno ng inis at pagkayamot, ay nagpakawala ng isang malalim na hininga habang nakatingin sa asawang tila nawalan ng malay. Sa halip na pag-aalala, ang tanging mababakas sa kanyang mukha ay ang pagkabagot sa abalang idinudulot ni Elena sa kanyang gabi. Binuhat niya ang asawa patungo sa sofa at iniwan ito doon nang walang anumang salita. Bago siya bumalik sa tabi ni Valerie upang ituloy ang kanilang usapan, iniisip na ang kahinaan ni Elena ay isa lamang sa mga karaniwang sakit nito sa katawan. Kinabukasan, sa ilalim ng kalangitan na tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib, tinungo ni Elena ang opisina ni Lucas. Bit-bit ang kanyang telepono na naglalaman ng mga ebidensya ng kataksilan. Naramdaman ni Elena ang bawat hakbang
na tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagpasok niya sa silid na puno ng bango ng tsaa, hindi na niya nagawang pigilin ang mga luhang kanina pa nagbabanta. Ang bawat hikbi ay tila isang pagpapakawala sa 10 taon ng pagtitiis. Isang pag-iyak na puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Inilapag niya ang telepono sa mesa ni Lucas. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay dahan-dahang kinukuha sa kanya. Nanatiling tahimik si Lucas, hinayaan niyang mapuno ang silid ng tunog ng pighati ni Elena bago siya dahan-dahang lumapit. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Lucas tungkol sa sarili niyang sugat. Ang kanyang boses ay puno ng pait na nanggagaling sa isang nakaraan na pilit niyang kinalimutan. Hindi ka nag-iisa sa sakit na yan, Elena. Minsan din akong naniwala sa isang pangako na nauwi sa isang malaking kasinungalingan. Ang aking asawa, ang taong akala ko ay makakasama ko habang buhay, ay binuo ang kanyang kinabukasan sa ibabaw ng aking pagkawasak. Ang pag-amin na iyon ay tila isang tulay na nagdugtong sa kanilang dalawa, isang pagpapatunay na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol din sa paghilom ng mga pusong sabay na pinagtaksila ng tadhana. Nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas, inihatid ni Lucas si Elena patungo sa kanyang sasakyan. Sa ilalim ng iisang payong, ang bawat patak ng tubig na humahampas sa telang pananggalang ay tila isang himig na nagbubuklod sa kanilang katahimikan. Ang balikat ni Lucas ay nabasa na ng ulan dahil sa pilit niyang pag-usog ng payong upang masiguradong hindi mababasa si Elena. Sa gitna ng kanilang paglalakad, napahinto si Lucas nang mapansin ang isang tuyong dahon na sumabit sa buhok ni Elena. Dahan-dahang itinaas ni Lucas ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa hibla ng buhok ni Elena habang maingat na inaalis ang dahon. Ang sandaling iyon ay tila nagpahinto sa mundo. Ang init ng kamay ni Lucas at ang lapit ng kanilang mga muka ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa puso ni Elena, isang pakiramdam na tila muling nagigising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang pumanaw. Bago tuluyang sumakay si Elena, nag-iwan si Lucas ng isang tingin na puno ng pangako. Sa likod ng kanyang mga mata, bakas ang isang lihim na paghanga at proteksyon na higit pa sa tungkulin ng isang abogado. Ngunit nang makabalik si Elena sa kanyang tahanan, ang kapayapaang naramdaman niya sa piling ni Lucas ay agad na naglaho. Sa madilim na sala, nakaupo si Valerie sa sofa. Ang kanyang mga binti ay nakakrus at may hawak na baso ng alak. Ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi ay tila isang patalim na naghihintay na sumaksak sa likuran ni Elena. Gabi na, Elena. Saan ka nanggaling at bakit tila masaya ka sa kabila ng pagiging may sakit mo kagabi? Ang boses ni Valerie ay puno ng malisya. Ang bawat salita ay may dalang lason na tila sinasadyang iparinig sa buong bahay. O baka naman, may natagpuan ka ng bagong mapagtataguan ng iyong mga sikreto? Alam mo, sa aming mga nasa negosyo, mabilis naming naaamoy ang isang taong may itinatago. Sino ang lalaking iyon, Elena? Sino ang dahilan kung bakit tila nakalimutan mo na ang iyong obligasyon bilang asawa ni Jerome? Ang bawat katanungan ni Valerie ay tila isang patibong na dahan-dahang sumasakal sa leeg ni Elena, habang ang anino ng pagdududa ay nagsisimula nang bumalot sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Pinanatili ni Elena ang kanyang muka na tila isang payapang lawa sa kabila ng nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Hinarap niya ang mapanuring mga mata ni Valerie nang walang anumang bahid ng pagkakasala. Ang kanyang tinig ay naging malumanay at puno ng kapatawaran na tila isang santo. Nagpunta lang ako sa simbahan, Valerie. I prayed for Jerome, for our family. Alam mo namang sa gitna ng lahat ng nararamdaman ko, ang tanging sandigan ko na lang ay ang panalangin. I asked for a sign
If everything will be all right in our anniversary. Ang sagot ni Elena na may kasamang malalim na hininga na tila ba pagod na pagod sa buhay. Ang pagkukunwaring ito ay tila isang baluti na nagpatigil sa mali siya ni Valerie. Sapagkat mahirap kalabanin ng isang taong ang tanging sandata ay ang kabanalan at pagpapakumbaba. Nang pumasok si Valerie sa silid ni Jerome, mabilis na nagtago si Elena sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa recorder na nakatago sa kanyang bulsa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tunog na sumasabog sa kanyang sariling tainga habang pinakikinggan ang usapan ng dalawa. Don't worry, Valerie. Everything is set. Sa gabi ng renewal of vows, kapag nandoon ang lahat ng kamag-anak at kaibigan natin, pipilitin ko siyang pirirmahan ng voluntary donation papers. In the middle of the party, with all the eyes on her, hinding-hindi siya makakatanggi. It will look like her anniversary gift to me. Ang pagsuko ng lahat ng titulo ng bakery sa pangalan ko. Ang boses ni Jerome ay puno ng kasakiman. Tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Jerome ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pinaghirapan. 7 araw. 7 araw na lamang ang natitira bago ang itinakdang gabi ng kanyang pagbagsak. Ang bawat paghinga niya ay naging tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos at ang tanging paraan upang hindi siya tuluyang mabaon sa limot ay ang gumawa ng isang hakbang na hindi pa niya kailanman nagawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniisip ang katusuhan ng lalaking 10 taon niyang minahal. Ang taong balak siyang hiyain at nakawan sa harap ng maraming tao sa isang okasyon na dapat sana ay pagdiriwang ng kanilang pag-iibigan. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, muling nakipagkita si Elena kay Lucas sa isang madilim at liblib na bahagi ng parke. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang balat, ngunit ang init na nagmumula sa presensya ni Lucas ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang manatiling nakatayo. Inabot ni Lucas ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay seryoso at may halong pag-aalala. Ito na ang mga dokumentong kailangan natin, Elena. Pero kailangan mong malaman na ang gagawin nating ito ay isang sugal. It is a double-edged sword. Kung magtagumpay tayo, mababawi mo ang lahat. Pero kung magkamali ka kahit sa isang maliit na detalye, maaari kang mabaon sa kasong hindi mo na malalabasan. Oso mo. Ang boses ni Lucas ay mababa, puno ng babala, na tila isang babala ng paparating na bagyo. Tinitigan ni Elena ang folder na hawak ni Lucas. Ang bawat pahina nito ay tila isang susi sa kanyang kalayaan, ngunit may kasamang malaking panganib. Ang lapit ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam, isang uri ng kilig na nakahalo sa takot at determinasyon. Ramdam ni Elena ang init ng hininga ni Lucas sa kanyang noo, habang ang lalaki ay naghihintay sa kanyang desisyon. Handa ka na ba, Elena? Handa ka na bang itaya ang lahat? Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagputol sa ugnayan niyo ni Jerome? Ang katanungan ni Lucas ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang isipan, isang paalala na sa oras na hawakan niya ang mga papel na ito, wala na siyang balikan. Hinawakan ni Elena ang folder nang may matinding higpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ba nabaon sa balat ng dokumento. Tumingala siya kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, puno ng isang uri ng katapangan na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Wala na akong ibang pagpipilian, Lucas. Ang buhay ko ay kinuha na nila. Ang tanging natitira na lamang ay ang aking dangal at ang pagkakataong ipamukha sa kanila na hindi sila ang laging panalo. Ngunit sa kabila ng kanyang matatag na pananalita, isang bahagi ng kanyang puso ang patuloy na nagtatanong, sapat nga ba ang 7 araw upang baguhin ang tadhana
O ito na ang simula ng kanyang tuluyang paglaho sa kamay ng mga taong walang kasing sakim? Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ng kanilang tahanan ay tila isang mabigat na palihan na nagpapatibay sa determinasyon ni Elena sa halip na magdulot ng takot. Sa ilalim ng maingat na gabay ni Lucas, lihim na naitatag ang isang independent trust fund, isang kuta na hindi kayang pasukin ng kasakiman ni Jerome. Sa bawat dokumentong nilalagdaan niya sa madilim na silid ng opisina ni Lucas, naramdaman ni Elena na dahan-dahang bumabalik ang piraso ng kanyang pagkatao na matagal nang ninakaw. Ang bawat pagpisil niya sa panulat ay tila isang paghahanda para sa isang malaking digmaan na siya lamang ang nakakaalam ng simula. Isang hapon, sa isang tagong sulok ng isang lumang kapihan, kung saan ang amoy ng sunog na butil ng kape ay tila nagtatago ng mga lihim, nakipagkita si Elena kay Ginoong Berto. Ang matandang accountant na ito ay saksi sa bawat paglago ng Elena's Sweets at sa bawat katusuhan ni Jerome sa loob ng maraming taon. Ang mukha ni Berto ay puno ng gatla ng pag-aalala at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas niya ang isang maliit at lumang kwaderno mula sa kanyang bag. Heto na ang tunay na talaan ng mga kita at gastusin, Elena. Hindi ko na kayang sikmurain ang bawat pagsisinungaling ni Jerome sa'yo. Pinaghirapan mo ito at hindi nararapat na mapunta lamang sa isang taong walang ibang alam, kundi ang manira. Ang boses ng matanda ay basag, puno ng pagsisisi na tila isang pasaning matagal na niyang dinala. Tinanggap ni Elena ang kwaderno na tila ba ito ay isang banal na relikya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Nang gabi ring iyon, habang ang buong bahay ay nababalot ng katahimikan ng panlilinlang, isinagawa ni Elena ang kanyang pinakamahalagang hakbang. Inilapag ni Jerome ang saltat ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari at pekeng tamis. Kailangan lang nating itong matapos, Hon, para maging maayos ang lahat sa ating anniversary. Ang sabi ni Jerome habang itinutulak ang mga papeles patungo sa kanya. Ngunit hindi alam ni Jerome na sa ilalim ng mga dokumentong inihanda nito ay ang mga papel na lihim na ipinalit ni Elena. Mga dokumentong hindi nagsasalin ng ari-arian kundi nagbibigay ng ganap na kapangyarihan kay Lucas bilang kanyang legal na tagapangalaga. Sa bawat pagpirma ni Elena, tila may isang mabigat na tanikala na nalalaglag mula sa kanyang mga kamay. Jerome, sa kanyang sobrang kampante, ay hindi man lamang nag-abalang suriin ang bawat pahina. Iniisip na ang kanyang ngayong asawa ay nananatiling bulag sa kanyang mga pakana. Matapos ang kanilang transaksyon, tumayo si Elena at nagtungo sa kusina. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang uri ng kagaanan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nagtimpla siya ng isang tasa ng kape para kay Jerome. Isang kape na kasing itim at kasing pait ng katotohanang nakatago sa ilalim ng kanilang pagsasama. Inilapag niya ito sa harap ng asawa na may kasamang isang matamis at malumanay na ngiti. Sana ay maging matagumpay ang araw mo bukas, Jerome. Karapat-dapat ka sa lahat ng bunga ng iyong mga desisyon. Ang bulong ni Elena na may kasamang kakaibang kislap sa mga mata. Hinitit ni Jerome ang bango ng kape. Iniisip na ito ay isang tanda ng muling pagbabalik ng pagsunod ng kanyang asawa. Nang hindi napapansin ang tila sumpa na nakabalot sa bawat salita ni Elena. Ngunit sa gitna ng kanyang lihim na pagdiriwang, isang biglang panginginig ang dumaloy sa likuran ni Elena. Papasok siya sa kanyang silid nang mapansin niya ang isang anino na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Si Doña Carmen na may hawak na rosaryo, ngunit ang mga mata ay puno ng katusuhan, ay nakatitig sa kanya. Napansin ng matanda ang isang pirasong papel na may maliwanag na tatak ng mantsa ng pulang mantsa. Ang mantsa ng mitsang legal na bahagyang nakausli mula sa bulsa ng blusa ni Elena. Ang mga mata ng kanyang biyenan ay dahan-dahang naging singkit, tila isang ahas na nakatuklas ng isang kakaibang kilos sa kanyang teritoryo.
Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang tunog ng bawat butil ng rosaryo na tumatama sa isa't isa ay tila isang babala ng paparating na unos. Elena, ano ang hawak mo? Bakit tila ang rami mong itinatago sa iyong bulsa nitong mga nakaraang araw? Ang tinig ni Doña Carmen ay puno ng paghihinala. Bawat salita ay tila isang pagtatangka na hubaran ang maskara na maingat na binuo ni Elena. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang kanyang biyenan ay patuloy na lumalapit. Ang kanyang tingin ay nakapako sa dokumentong maaaring maging mitya ng kanyang tuluyang pagkakabunyag bago pa man dumating ang itinakdang gabi ng paghihiganti. Ang bawat hakbang ni Doña Carmen patungo kay Elena ay tila isang dahan-dahang pagpikit ng isang bitag na bakal sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng kandila at insenso mula sa kanyang rosaryo ay nagdulot ng isang nakakasulasok na bigat sa hangin. Ipakita mo sa akin ang papel na yan, Elena. Huwag mo akong lokohin dahil matalas ang aking paningin sa mga bagay na itinatago sa dilim. Ang tinig ng matanda ay matalim, tila isang kuko na pilit na kumakalmot sa balat ng katinuan ni Elena. Sa isang mabilis at marahas na galaw, iniabot ni Doña Carmen ang kanyang tuyot na kamay upang hablutin ang blusa ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pag-asang may mahuhuli. Siyang ebidensya ng pagtataksil. Ngunit sa gitna ng matinding takot, ang boses ni Lucas ay tila isang malamig na bulong na nagbigay ng linaw sa isipan ni Elena. Sa isang iglap ng pagkakataon, habang abala ang matanda sa paghilas sa kanyang damit, nagawa ni Elena na ilipat ang dokumento ng legal na mitya patungo sa ilalim ng kanyang suot, habang ang kanyang kamay ay mabilis na kumuha ng isang lukot na pirasong papel mula sa kabilang bulsa. Heto po ang tinitingnan ninyo, ma. Iyan po ang resibo ng mga bitamina at gamot na binili ko para sa inyo kanina. Ayaw ko lang pong ipakita agad dahil baka sabihin ninyo ay nag-aaksaya na naman ako ng pera. Ang sagot ni Elena na may kasamang boses na tila ba nanginginig sa takot at pagpapakumbaba. Nang buksan ng matanda ang lukot na papel, ang tanging nakita nito ay ang listahan ng mga gamot at ang kabuuan ng halaga na nagdulot ng isang mapait na hininga ng pagkabigo sa bahagi ni Doña Carmen. Sa halip na humingi ng paumanhin, lalong nag-apoy ang galit sa mga mata ng biyenan. Itinapon niya ang resibo sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang paghamak sa bawat sakripisyo ni Elena. Huwag mong isipin na ang pagbili ng gamot ay sapat na upang bayaran ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kahit anong gawin mo, mananatili kang isang babaeng galing sa putik, isang taong walang alam, kundi ang magmakaawa sa aming awa. Huwag mong susubukang maging reyna sa pamamahay na ito dahil sa gabi ng inyong anibersaryo, sisiguraduhin ko na ang lahat ng atensyon ay mapupunta kay Valerie. Isang babaeng may tunay na uri, hindi tulad mong hamak na tagapagluto lamang. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Elena. Bawat mura at panglalait ay sinadyang itarak sa kanyang puso upang siya ay tuluyang sumuko. Nanatiling nakayuko si Elena. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang blangkong papel. Ang bawat pang-iinsulto ng matanda ay tila tubig na dumadaloy lamang sa kanyang balat. Hindi na hinahayaang makapasok sa kanyang kalooban. Inisip niya ang bawat hininga, ang bawat aral ng pagtitimpi na itinuro ni Lucas. Alam niya na ang bawat mura ni Doña Carmen ay tanda lamang ng takot nito. Takot na mawala ang kontrol sa kahariang matagal na nilang ninakaw mula sa kanya. Nang tuluyang umalis ang matanda na may kasamang malakas na pagpihit ng pinto ng silid nito, naramdaman ni Elena ang isang matinding pagbuga ng hangin. Ang kanyang buong katawan ay tila ba nabunutan ng isang malaking tinik. Habang naglilinis ng kusina sa gitna ng malalim na gabi, napansin ni Elena
Ang anino ni Valerie na dahan-dahang lumalabas ng bahay patungo sa hardin. Sinundan niya ito ng tingin at nakita ang pakikipagtagpo nito sa isang estrangherong lalaki sa dilim. Isang maliit na bote na may lamang kakaibang likido ang iniabot sa kamay ni Valerie. Ang kislap ng bote sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang babala ng kapahamakan. Ang mapanuyang tawa ni Valerie ay tila isang kumpirmasyon na mayroon silang masamang balak na higit pa sa pagnanakaw ng ari-arian. Ang kaba sa dibdib ni Elena ay muling bumalik. Isang matinding pangamba na baka may mas malalim pang hukay na inihahanda ang dalawa para sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang mag-vibrate ang telepono ni Elena sa loob ng kanyang bulsa. Ang pangalan ni Lucas ay kumislap sa screen at nang sagutin niya ito, ang boses ng abogado ay puno ng kagyat na babala at hindi maipaliwanag na tensyon. Elena, kailangan mong mag-ingat. Katatawag lang ng tauhan ko. Nalaman na ni Jerome na wala na ang orihinal na talaan sa opisina ni Ginoong Berto. Galit na galit siya ngayon at papunta na siya riyan sa inyo. Huwag kang gagawa ng anumang kilos na makakapagbigay ng hinala sa kanya. Parating na siya, Elena. Halos hindi pa natatapos ang sinasabi ni Lucas nang marinig ni Elena ang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ni Jerome sa labas ng kanilang bakuran. Ang bawat tunog ng makina ay tila isang hudyat ng muling pagsiklab ng apoy sa gitna ng gabi. Ang bawat hakbang ni Jerome sa loob ng kanilang tahanan ay tila isang pagyanig ng lupa na nagbabadya ng isang malaking sakuna. Pumasok siya sa sala na ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang hininga ay mabigat at puno ng puot habang pilit na hinahanap ang nawawalang talaan ng kumpanya. Inakyat niya ang bawat baitang ng hagdan nang may di mapigil na lakas. Binubuksan ang bawat drawer at itinatapon ang bawat kagamitang humaharang sa kanyang landas. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakatayo si Elena sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang gawa sa marmol. Malamig, matatag, at walang anumang bakas ng takot. Anong libro ang hinahanap mo, Jerome? Baka naman sa sobrang pagmamadali mo nitong mga nakaraang araw ay kung saan-saan mo lang nailapag. Ang mahinahong wika ni Elena, ang kanyang boses, ay tila isang malumanay na hangin na pilit na nagpapahupa sa nagngangalit na apoy ng kanyang asawa. Ang kanyang matatag na pananalita ay naging isang uri ng gaslighting na nagpababa sa kumpiyansa ni Jerome, na napilitang maniwala na ang sarili niyang kapabayaan ang dahilan ng kanyang pagkawala. Lumipas ang mga oras at ang gabi ng itinakdang selebrasyon ay dumating. Ang hardin ng kanilang malaking mansyon ay nabalot ng liwanag mula sa daan-daang mga parol na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang usok mula sa mga inihahandang pagkain para sa pista ay humalo sa malamig na simoy ng hangin. Dumating ang mga panauhing kabilang sa mataas na lipunan, dala ang kanilang mga mamahaling hiyas at ang kanilang mga matatalim na dila na handang magpakalat ng tsismis sa bawat sulok ng pagtitipon. Sa gitna ng karamihan, si Valerie ay tila isang nagbabagang apoy sa kanyang suot na pulang bestida. Bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan na tila ba siya na ang may-ari ng lahat ng kagamitang kanyang nadadaanan. Sinasadya niyang idikit ang kanyang sarili kay Jerome, na tila isang anino na nagnanais na lumamon sa bawat bahagi ng atensyon ng mga tao. Ngunit nang lumabas si Elena mula sa pinto ng mansyon, ang bawat bulungan sa paligid ay tila biglang natigil. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida na kulay ginto at puti. Ang kanyang buhok ay maayos, na nakapusod na naglalantad sa kanyang leeg na tila gawa sa porselana. Wala siyang suot na anumang mamahaling alahas maliban sa kanyang kasal na singsing, ngunit ang aura ng kanyang pagkatao ay higit pa
sa anumang nagniningning-ningning na brilyante. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at kapayapaan, ang katahimikan ng isang reyna na alam ang kanyang tunay na halaga. Mula sa malayo, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno, nakita niya si Lucas. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali, isang tingin na puno ng pagtitiwala at lihim na suporta na nagbigay kay Elena ng lakas na kailangan niya para sa huling yugto ng kanyang plano. Dahan-dahang lumapit si Elena kay Jerome na kasalukuyang nakikipag-usap sa ilang mga kasosyo sa negosyo. Napansin ni Elena na ang kurbata ni Jerome ay bahagyang tumagilid. Kaya naman, lumapit siya ng may sapat na lapit upang maramdaman ang tibok ng puso ng asawa. Sa harap ng lahat, iniangat ni Elena ang kanyang mga kamay at dahan-dahang inayusan ang suot na bowtie ni Jerome. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa leeg ng asawa, isang haplos na tila puno ng pagmamahal ngunit may dalang kakaibang lamig. Hayaan mong ayusin ko ito, Hon. Ngayong gabi ay isang napakahalagang okasyon. Sisiguraduhin ko na sa pagtatapos ng pista na ito, matatanggap mo ang lahat ng bagay na tunay na nararapat para sa'yo. Ang bulong ni Elena sa tainga ni Jerome na may kasamang matamis na ngiti. Akala ni Jerome ay isang pagpapala ang kanyang narinig. Hindi niya alam na ito ay isang pahiwatig ng kanyang sariling paghuhukom. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, napansin ni Elena si Valerie na dahan-dahang inilalabas ang maliit na bote mula sa kanyang pitaka. Sa gitna ng ingay ng mga tawanan at tunog ng mga basong nagtatama, nakita niya kung paano ibinuhos ni Valerie ang mahiwagang likido sa loob ng isang baso ng mamahaling champagne. Ang kislap ng likidong iyon ay tila isang laso na naghihintay ng biktima. Ngunit bago pa man makakilos si Elena, narinig na niya ang tunog ng pagtapik ng kutsara sa baso, isang hudyat na ang atensyon ng lahat ay dapat nang ituon sa entablado. Umakyat si Jerome sa gitna ng bangan. Hawak ang mikropono habang ang kabilang kamay ay nakahawak sa baywang ni Valerie na tila ito ang tunay na asawa. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanila na nagbibigay ng isang mapanlinlang na ningning sa kanilang mga mukha. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa gabing ito ng muling pagpapatibay ng sumpa. Ngunit bago ang lahat, mayroon akong isang mahalagang anunsyo na gagawin tungkol sa hinaharap ng aming pamilya at ng aming negosyo. Ang masiglang pahayag ni Jerome habang ang kanyang tingin ay lumingon kay Elena na nakatayo sa ibaba. Elena, mahal ko, maaari ka bang umakyat dito sa itaas? Mayroon kaming sorpresa para sa'yo. Ang bawat salita ni Jerome ay tila isang malakas na tunog ng tambol na nagpapakaba sa bawat nanonood, habang si Elena ay dahan-dahang humahakbang patungo sa bangan, bit-bit ang isang katotohanang handang sumabog sa harap ng lahat. Ang bawat hakbang ni Elena patungo sa entablado ay tila paglalakad sa isang bitayan na pinalamutian ng mga bulaklak at nagniningning na ilaw. Ang spotlight na nakatutok sa kanya ay tila isang mapanuring mata na nagnanais na hubaran ng kanyang bawat lihim, habang ang palakpakan ng mga panauhin ay tila isang malabong ugong na unti-unting lumulunod sa kanyang katinoan. Sa itaas ng bangan, nakatayo si Jerome na may ngiting puno ng tagumpay. Ang kanyang kamay ay nakalahad na tila ba siya ay isang mapagpalang tagapagligtas. Sa tabi nito, si Valerie ay nakatitig sa kanya na may kasamang mapanuyang kislap sa mga mata. Ang kanyang presensya ay tila isang lason na dahan-dahang sumasakop sa bawat pulgada ng entablado. Ladies and gentlemen, ang gabing ito ay hindi lamang para sa pagdiriwang ng aming 10 taon bilang mag-asawa. Ang simula ni Jerome, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, puno ng huwad na emosyon na tila ba binabasa mula sa isang script ng pelikula. Inakbayan niya si Elena at hinila ito palapit sa kanya.
Isang kilos na nagdulot ng matinding pandidiri sa kalooban ng babae. Elena has been the backbone of my success. Siya ang tahimik na lakas sa likod ng Elena Sweets. Ngunit dahil sa kanyang sakripisyo, nakita ko kung paano siya napagod. Kaya naman, bilang regalo ko sa kanya sa aming anibersaryo, napagdesisyonan naming dalawa na oras na para siya ay magpahinga. Tonight, we are officially announcing the merger of our bakery into the Valderrama Group sa ilalim ng pamumuno ni Valerie. This is my way of giving Elena the peace and luxury she truly deserves. Ang bawat salita ni Jerome ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa dangal ni Elena. Ang mga panauhin ay nagbulungan. Ang ilan ay pumapalakpak sa pag-aakalang ito ay isang dakilang gawa ng pagmamahal, habang ang iba naman ay may halong inggit sa kanilang mga mukha. Ramdam ni Elena ang malagkit na tingin ni Valerie na ngayon ay nasa gilid na niya. Lumapit ang babae at dahan-dahang bumulong sa kanyang tainga, sapat na para siya lamang ang makarinig. See? This is the end for you, Elena. From now on, you're just a nobody in your own house. Kahit ang pangalan mo, kukunin ko na. Just sign the papers and drink your wine like a good little loser. Ang boses ni Valerie ay tila isang ahas na naglalabas ng kamandag, puno ng puot at pananabik na makitang tuluyan nang gumuho ang kanyang kaaway. Inilapit ni Valerie ang isang baso ng champagne sa mga labi ni Elena. Ang basong kanina lamang ay nilagyan nito ng mahiwagang likido. Kasabay nito, inilabas ni Jerome ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento ng voluntaryong donasyon ng lahat ng ari-arian. Ang bawat pares ng mata sa hardin ay nakatuon sa kanya. Naghihintay ng kanyang pagsang-ayon. Naghihintay na makitang lumubog ang reyna ng mga tinapay sa sarili nitong kahihiyan. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hinahawakan ang malamig na kristal na baso. Ang presyur ng lahat ng tao, ang mapanlinlang ng ngiti ng asawa at ang malupit na titig ng kanyang biyenan mula sa ibaba ay tila isang mabigat na pader na unti-unting umiipit sa kanya. Itinaas ni Elena ang baso. Ang bawat kislap ng bula ng alak ay tila isang babala ng kanyang huling sandali bilang malayang babae. Inilapit niya ang gilid ng baso sa kanyang mga labi. Ang bango ng alak ay humahalo sa amoy ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Sa kanyang isipan, naglakbay ang mga alaala ng bawat madaling araw na siya ay gumigising upang magmasa ng harina. Ang bawat butil ng pawis na naging pundasyon ng negosyong ito na ngayon ay pilit na inaagaw sa kanya ng walang kasing dumi. Ang panulat na hawak ni Jerome ay tila isang sandata na handang tumapos sa kanyang pagkatao. Lahat ay naghihintay, lahat ay tila huminto ang hininga habang ang dulo ng panulat ay dahan-dahang inilalapit ni Jerome sa kanyang nanginginig na kamay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, bago pa man dumampi ang alak sa kanyang dila, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang init na nagmula sa kanyang bulsa. Ang recorder ni Lucas na tila nagpapaalala sa kanya na hindi siya kailangang maging biktima. Ang bawat aral ng pagtitimpi at paghinga ay bumalik sa kanyang diwa. Isang matinding kislap ng katinuan ang dumaan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso mula sa kanyang bibig. Ang kanyang pagkilos ay tila isang biglang paghinto ng isang mabilis na tren. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Jerome, isang tingin na walang bakas ng takot, kundi puno ng isang mapanganib na kapayapaan. May isang maliit na pagkakamali sa dokumentong binanggit mo, Jerome. Ang boses ni Elena ay dumaan sa mikropono. Malinaw, matatag, at tila isang kidlat na tumama sa gitna ng pista. Ang bawat panauhin ay napatigil, ang mga bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi ako ang magpapahinga sa gabing ito, at lalong hindi ang aking bakery ang magiging regalo sa inyong dalawa. Jerome ay napatitig sa kanya, ang kanyang
ngiti ay dahan-dahang napawi at napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba, habang ang lahat ng mata ay nagsimulang magbago ng tingin mula sa kanya patungo sa asawang akala niya ay tuluyan na niyang nagapi. Paano nga ba tatanggapin ng isang lalaking puno ng kayabangan ang katotohanang ang kanyang biktima ay hindi na muling yuyuko sa kanyang harapan? Ang bawat salita ni Elena ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng nagbabagang katahimikan ng hardin. Ang kanyang boses, na dati ay marahan at laging sumusunod, ay naging tila isang bakal na hinubog sa apoy, matibay, malamig, at hindi mababali. Nakatayo siya sa gitna ng entablado na ang likod ay tuwid, na tila isang reynang handang ipaglaban ang kanyang kaharian. Mula sa kadiliman ng dulo ng hardin, dahan-dahang lumabas si Lucas. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon kay Elena mula sa malayo. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, isinaksak ni Lucas ang isang maliit na kagamitan sa sistem ng malaking screen na nasa likod ng entablado. Ang biglang pagliwanag ng screen ay tila isang pagsabog ng katotohanan na bumulag sa bawat mata ng mga panauhin. Anong ibig mong sabihin, Elena? Bumaba ka na riyan. Nagmumukha kang kahiya-hiya sa harap ng mga bisita natin. Ang boses ni Jerome ay puno ng panginginig, isang halo ng takot at pagbabanta habang pilit niyang inaagaw ang mikropono. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kamay ni Elena, ang screen sa likod ay nagpakita ng mga dokumentong hindi inaasahan ng sinuman. Ang mga bank statements na nagpapakita ng paglipat ng milyon-milyong piso mula sa Elena's Suites patungo sa isang pribadong account sa pangalan ni Valerie ay malinaw na nakalantad. Ang bawat numero ay tila isang tumpak na bala na tumatama sa bawat kasinungalingang binuo ni Jerome sa loob ng maraming taon. Ang mga panauhin na kanina lamang ay pumapalakpak ay napalitan ng isang malakas at nakakabinging bulungan. Ang bawat mata ay puno ng paghatol at pandidiri sa magkaparehang nakatayo sa gitna. Ang nakikita ninyo ay hindi lamang mga numero. Iyan ang bawat butil ng pawis at puyat na ninakaw ninyo sa akin. Ang dahan-dahang paliwanag ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na tumatagos sa kailaliman ng puso ng bawat nakikinig. Kasunod nito, ang screen ay nagpalit ng imahe, isang video na kuha mula sa isang tago at madilim na lugar kung saan malinaw na naririnig ang boses ni na Jerome at Valerie na nagtatawanan habang pinaplano ang pagpapakulong kay Elena sa isang psychiatric facility. Ang bawat salita ng pang-uuyam, ang bawat halakhak ng pagtataksil ay umalingaw-ngaw sa buong hardin na nagdulot ng isang matinding kilabot sa mga nakikinig. Si Doña Carmen, na kanina ay nakaupo ng may kayabangan, ay tila isang tuyong dahon na nanginig sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang ang rosaryong hawak niya ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga daliri patungo sa damuhan. Si Valerie ay pilit na tumatakas mula sa entablado. Ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na kahihiya at takot. Ngunit ang bawat daan ng tao ay tila naging isang pader na humaharang sa kanya. Ang mga dating kasosyo sa negosyo na dati ay bumabati sa kanya nang may ngiti ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may matinding poot. Si Elena ay dahan-dahang bumaling sa baso ng champagne na hawak pa rin niya. Tiningnan niya ang kulay gintong likido na alam niyang may dalang lason para sa kanyang katinuan. Sa harap ng lahat, itiniwarik ni Elena ang baso. Ang marahang pagdaloy ng alak patungo sa berdeng damuhan ay tila isang ritual ng paglilinis, isang simbolo ng pagtatapon sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang alak na ito, Jerome, ay kasing dumi ng inyong budhi. At sa gabing ito, tulad ng pagtapon ko sa likidong ito, tinatapon ko na rin ang bawat bahagi ninyo sa buhay ko.
Ang bawat hibla ng katahimikan sa hardin ay tila naging isang mabigat na presensya na bumabalot kay Jerome. Ang lalaking dati ay puno ng kayabangan ay tila lumiitit sa harap ng kanyang asawa. Ang mga dokumento ng donasyon na kanina lamang ay inaasahan niyang pipirmahan ni Elena ay nilukot ni Elena sa harap ng kanyang muka at isinabog ang mga piraso nito na tila ba mga basura. Ang bawat maliit na punit ng papel na lumilipad sa hangin ay tila mga piraso ng nasirang imperyo ni Jerome. Naramdaman ni Elena ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat sugat ng kanyang puso ay tila nagsimulang maghilom sa bawat segundo ng kanyang pagtatagumpay. Ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isang katotohanang kasalukuyan niyang nilalasap sa gitna ng karangyaan ng kanyang sariling tagumpay. Ngunit sa gitna ng kahihiyan, ang kasamaan ay hindi basta-basta sumusuko. Nakita ni Elena kung paano nagdilim ang anyo ni Jerome. Ang kanyang mga mata ay naging pula sa galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Nawala ang lahat ng kanyang class, nawala ang lahat ng kanyang poise, at ang tanging natira ay ang isang sugatang hayop na handang manakit sa huling pagkakataon. Akala mo ba ay mananalo ka sa akin, Elena? Sinira mo ang buhay ko, sinira mo ang lahat. Ang boses ni Jerome ay naging isang ungol ng desperasyon habang dahan-dahan siyang humahakbang patungo kay Elena. Ang kanyang anyo ay tila isang aninong handang lumamon sa liwanag na kasalukuyang tinatamasa ng asawa. Paano nga ba tatapusin ni Elena ang huling yugto ng laban na ito kung ang kaaway ay wala na sa kanyang tamang pag-iisip? Ang bawat hininga ni Jerome ay tila isang naghihingalong hayop na nasugatan sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanlinlang na ningning, ay naging tila dalawang uling na nagbabaga sa galit at desperasyon. Habang dahan-dahan siyang sumusugod patungo kay Elena, ang kanyang anyo ay tila isang aninong nagnanais na lumamon sa bawat piraso ng tagumpay ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kamay sa leeg ni Elena, ang bawat sulok ng hardin ay nabalot ng liwanag mula sa mga asul at pulang ilaw na sumasayaw sa mga dingding ng mansyon. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng uniforme ng awtoridad ang mabilis na humarang sa kanyang landas. Ang kanilang mga galaw ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang puot. Jerome Valderrama, you are under arrest for charges of corporate fraud, falsification of documents and embezzlement. At isahan na ng samo. Ang boses ng opisyal ay dumaan sa katahimikan ng gabi, malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita ng warrant ay tila isang pako na tuluyan ng nagsara sa kabaong ng ambisyon ni Jerome. Sa harap ng lahat ng kanyang mga kasosyo at ng lipunang matagal niyang niloko, naramdaman ni Jerome ang lamig ng bakal na posas na dumapo sa kanyang mga pulso. Ang dating makapangyarihang negosyante ay tila lumiit. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa damuhan, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang kanyang tinamo. Elena, please! Han, mag-usap tayo. You know I love you, nagawa ko lang ang lahat dahil sa pressure ng business. Ang boses ni Jerome ay naging isang pakiusap na puno ng kahiyahiyang desperasyon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit kaunting habag sa mukha ni Elena. Ngunit ang tanging natagpuan niya ay isang malamig na kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad na tila isang reynang nagtatapos ng isang digmaan. Inilabas niya ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa, ang dokumento ng lie divorce at pagpapawalang bisa sa kanilang pagsasama. Isinilid niya ito sa bulsa ng Amerikana ni Jerome. Ang kanyang mga daliri ay hindi man lamang nanginig. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig, Jerome. Tapos na ang oras ng iyong panlilinlang. This is not for me. This is for the woman I used to be, who deserved so much more than a traitor like you.
Ang mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Elena. Sa kabilang dako, si Valerie ay tila isang ibong nawalan ng pakpak habang pilit na humahanap ng labasan. Ngunit ang bawat panauhing dati ay ngumingiti sa kanya ay ngayon ay tila mga pader ng puot. Ang mga investor na niloko niya ay pinalibutan siya. Ang kanilang mga tinig ay puno ng galit habang hinihiling ang katarungan para sa kanilang mga nawalang yaman. Doña Carmen, sa kanyang labis na takot na madamay, ay dahan-dahang kinuha ang kwintas na perlas mula sa leeg ni Valerie. Ang marahas na pagbawi ng alahas ay tila isang huling pagtataksil sa pagitan ng dalawang sakim. Ang bawat butil ng perlas, na tila nagniningning sa ilalim ng ilaw, ay naging simbolo ng isang imperyong gawa sa buhangin na ngayoy tuluyan ng inaanod ng agos ng katotohanan. Habang hinihila ng mga awtoridad si Jerome patungo sa naghihintay na sasakyan, tumalikod si Elena mula sa entablado. Ang ingay ng paligid ay unti-unting naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig habang tinatahak niya ang landas patungo sa malaking gate ng mansyon. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang puso, ang bawat pasakit at dusa. Sa loob ng 10 taon, ay tila mga aninong naglalaho sa pagsikat ng bagong kamalayan. Huminto siya sa gitna ng kalsada at dahan-dahang hinubad ang kanyang mamahaling sapatos na may mataas na takong. Ang pagdapo ng kanyang mga paa sa malamig at magaspang na semento ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kalayaan na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Tuyo na ang kanyang mga mata sapagkat ang bawat luha ay naubos na sa mga gabing siya ay nag-iisa. Sa dulo ng daan, sa ilalim ng liwanag ng isang poste ng ilaw, nakatayo si Lucas. Ang kanyang anyo ay tila isang matibay na pundasyon sa gitna ng guhong paligid ni Elena. Walang imik na lumapit si Lucas at ibinalabal ang kanyang Amerikana sa balikat ni Elena. Ang init nito ay tila isang yakap na nagbibigay ng kasiguraduhan. Walang kailangang sabihin, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pangako ng isang bukas na wala ng kasinungalingan. Pinagmasdan ni Elena ang malayo, kung saan ang anino ng mansyon ay unti-unting natatakpan ng kadiliman ng gabi. Ang pait ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit kasama nito ay ang tamis ng isang bagong simula na dahan-dahang namumukadkad sa kanyang puso. Ang bawat sinag ng araw na tumatago sa malaking bintana ng Elena's New Dawn Bakery ay tila isang mainit na haplos na nagpapapaalala sa bawat tagumpay at pait ng nakaraan. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa mansyon. Ang gabing tuluyan nang gumuho ang pader ng mga kasinungalingan at sumilang ang isang bagong bukas. Ang amoy ng sariwang tinapay at ang tamis ng banila na humahalo sa hangin ay tila isang himig ng kapayapaan na bumabalot sa buong gusali. Hindi na ito ang bakery na itinayo sa ilalim ng anino ni Jerome. Ito ay isang santuwaryo na binuo ni Elena mula sa kanyang sariling lakas, isang lugar kung saan ang bawat masa ng harina ay may kalakip na pag-asa. Sa loob ng 1 taon, ang katarungan ay dahan-dahang humanap ng kanyang tamang kinalalagyan. Ang bawat balita tungkol kay Jerome ay tila isang malabong alingaungaw na lamang mula sa kabilang panig ng rehas. Ang hatol na 15 taong pagkakakulong para sa malalaking kaso ng pandaraya ay naging selyo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Si Valerie naman ay nanatiling isang anino sa mga madidilim na eskinita ng lungsod. Patuloy na tinatakasan ang mga utang na hindi na niya kailanman mababayaran. At si Doña Carmen, ang matandang babaeng dating puno ng kayabangan, ay ngayoy naninirahan sa isang tahimik na nursing home, kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga alaala ng isang karangyaan na wala na sa kanyang kamay. Tuwing unang linggo ng buwan, nagpapadala si Elena ng isang maliit na kahon ng mga paboritong kakanin ng matanda. Hindi ito dahil sa utang na loob, kundi dahil sa isang puso na tuluyan ng nakalaya
mula sa tanikala ng puot. Ang pagpapatawad para kay Elena ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang galit na magdikta sa kanyang bawat hininga. Ang katahimikan sa loob ng bakery ay nabulabog ng dahan-dahang bumukas ang pinto, na nagdulot ng isang marahang tunog ng pagsabit ng wind chime sa itaas. Pumasok si Lucas, bit-bit ang isang tumpok ng mga legal na dokumento at ang kanyang pamilyar na ngiti na laging nagpapakalma sa bawat kaba ni Elena. Sa loob ng isang taon, nanatiling matatag na pundasyon si Lucas sa buhay ni Elena. Isang abogado, isang kaibigan, at isang taong dahan-dahang nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang sakripisyo na nakakasakal. Masyado ka na namang nagpapakapagod, Elena. Sabi ko naman sa'yo, ang mga dokumentong ito ay maaari namang maghintay bukas. Ang malambing na biro ni Lucas habang inilalapag ang kanyang gamit sa counter. Lumapit si Elena at kinuha ang baso ng malamig na tubig para kay Lucas. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo sa ibabaw ng baso. Ang kuryenteng naramdaman ni Elena ay hindi na ang takot ng nakaraan, kundi isang uri ng kilig na nakaugat sa respeto at tunay na pagkakaibigan. Napansin ni Lucas na may bahid ng harina ang dulo ng ilong ni Elena, kaya naman dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang hinlalaki, maingat na pinahid ni Lucas ang harina sa mukha ng babae. Ang kanyang titig ay nanatiling nakapako sa mga mata ni Elena na tila binabasa ang bawat pahina ng kanyang kaligayahan. Walang anumang salita ang binitawan, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pangako ng isang kinabukasan na dahan-dahang hinuhubog ng panahon. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mahaba at madalas na masakit na paglalakbay. Ngunit habang nakasandal si Elena sa balikat ni Lucas, habang pinagmamasdan ng papalubog na araw sa labas ng bakery, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging pataba sa lupang kinalalagyan niya ngayon, kung saan ang isang mas matatag at mas magandang bersyon ng kanyang sarili ay malayang namumukadkad. Ang aral na natutunan ni Elena ay simple ngunit malalim. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya niyang tiisin, kundi sa kung paano niya kayang tumayo, bumitaw sa mapanirang nakaraan, at muling mahalin ang sarili nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat tinapay na kanyang inihahanda ay may kasama ng panalangin ng pasasalamat. Ang bawat ngiti sa kanyang mga labi ay hindi na isang maskara, kundi isang katotohanan. Sa pagtatapos ng mahabang laban na ito, hindi lamang katarungan ang kanyang nahanap, kundi ang kanyang sariling kaluluwa na matagal nang nawala sa dilim. Ang Elena's New Dawn ay hindi lamang pangalan ng isang negosyo. Ito ay ang katibayan na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang umaga ay laging darating na may dalang bagong pag-asa, bagong pag-ibig, at isang buhay na tunay na kanya.